ang mabagsik na sabungero ng Mount Banahaw. Simulan na natin to. At napatangulang naman itong si Fidel sa kabila ng pinagsasabi ni Ador. Habang hinahanda nilang dalawa ang tari, nakita nilang sumilip-silip sa kanila ang mga bata ni Timyong. Ngumisingisi ang mga ito na para bang mga baliw. May ilan din sa mga ito na nagbubulungan. Matapos nilang ihanda ang tandang, ay ang pagpasok ni Ador sa ruweda. Gawa ng si Fidel ang maghatid sa kanilang magiging pusta. Maya-maya pa, nasipat niyang kaharap na nitong si Ador ang dalawa sa mga bata ni Timyong. Mayabang ang datingan ng mga ito habang bumubungat-bungat ng pusta sa labas. Dahil kilalang kilala ang grupong yun doon sa mga sabungan, marami ang nagkakagulo sa pustahan. Kaya ang naging pustahan noon ay halos kalahati ang logro nito. Fidel, nakita mo ba ang agwat ng pustahan? Tiba-tiba tayong mamaya kapag tayong ang mananalo. Wika ni Ador sa kanya. At ngumisi lang naman itong si Fidel habang tumango-tango. Habang maiging pinagmamasdan ni Fidel ang mga kalaban, doon niya napansing lamang ang balahibo ng manok nito kumpara sa kanilang mga panabong. Hinayaan lang naman niya ang mga bagay na yon dahil may tiwala naman siya sa kaibigan niya. At nang binitawan na ang mga manok, umikot siya sa kabilang bahagi nito para makita ang labanan. Isang balahibong sinibalang ang kalaban habang kulay pula ang sa kanila. Unang nakatama ang kalaban at alam ni Fidel na tumama iyon sa pitso ng manok nila. Nakaganti naman ang manok nila pero daplis lang ang mga tama nito. Sa bawat pagganti ng kanilang pambato ay tila ba hindi bumabaon sa kalaban ang tarik na siyang ipinagtataka niya. Maya-maya pa ay pariha itong nakatuka habang panay ang pagpalo at dahil doon ay nagliliparan ang mga balahibo sa sabungan. Pagtigil ng paluan ng mga ito ay dali-dali itong nilapitan ng sentensyador para ikaryo. Ngunit napakamot na lang sa ulo itong si Ador dahil nakabaon pala ang tari ng kalaban sa may liig ng manok nila. Pagbunot ng taring yun ay ang ikinamatay din ng kanilang pambato. Bakas sa pagmumukha ni Ador ang kagustuhang makagante pero wala silang magagawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Sinabi pa ni Ador na tutuloy na sila sa kanilang pupuntahan dahil wala silang mapapala kapag naunahan na ng kamalasan. Pero sinabi ni Fidel na mamaya na. Kaya habang nag-uusap silang dalawa sa labas, dumating ang mga tauhan ni Timyong sa kanilang kinaroroonan. Dala-dala nito ang putol na paa ng manok nila na may nakakabit pang tari nila. Ito na ang tari ninyo. Kaya pala madalas kayong natatalo sa mga laban dahil mapurol ang mga bulang na ginagamit ninyo. Hindi natin mapagkakailang maganda talaga ang mga tari ni Ginoong Timyong. Anong balak ninyo? Ilalaban nyo pa ba ang natitira nyong manok? Kung ilalaban nyo,
Sa amin nyo na lang itapat. Sayang naman kung mapunta pa ito sa iba eh. Wika ng lalaki na may halong pangangasar pa. Bumulong si Fidel sa kaibigan niya at maya-maya pa ay nagsalita ito sa mga lalaki. Sige, ilaban namin muli sa inyo ang pangalawa naming manok. Pero partidahan mo kami ha, sa kanan ng tari ninyo. Wika nito. Hipokrito ka rin ano? Sige, pagbibigyan namin kayo. Sagot nito. Pag-alis ng mga ito, ay agad nag-uusap ang dalawa. Sigurado ka bang marunong ka sa pagtatari, Fidel? Baka mamaya, hindi yan makakatama. Wika pa ni Ador sa kanya. Hayaan mo kaibigan. Nakakakita ka na ba ng isang agila na tinamaan ng bala ng baril? Anong ibig mong sabihin? Tugon ni Ador. Magtiwala ka naman sa akin ng konti. Ako na ang bahala sa matitira. Wika ni Fidel habang patawa-tawa pa. At hinihiling niya sa kaibigan niya na siya ang magbibitaw sa manok. Pumayag naman ang kaibigan sa gusto niya dahil huli nila yung laban. Sa pagkakataong ito, ay si Ador na naman ang naghatid sa pusta sa nangungulo ng sabungan. Habang hinawakan ni Fidel ang manok, napapansin siya ni Ador na hindi man lang niya ibinaba ang manok sa lupa. Ang katuwiran nito, hindi na kailangang makita ng mga tao ang tindig ng manok nila dahil matik ilulugro din naman. Kagaya sa unang laban nila, ay kalahati ang lugro ng pusta sa kalaban. Ador, ipusta mo na ang huli nating pera. Sasakay naman tayo ng kabayo kung sakaling matatalo tayo, di ba? Wika niya na siyang ipinagtataka ni Ador. Tahimik lang itong si Fidel sa ruweda na halos hindi kumikibo. Maya-maya pa ay pumagitna na ang dalawang panig para bitawan ang mga manok. Pagbitaw ng mga bataan ni Temyo, ay nahuli si Fidel. Nagpakiramdaman ang dalawang manok sa gitna at animoy binabantayan ang bawat galaw nila. Nang biglang lumipad ang kalaban nang mataas papunta sa pambato nila Fidel. At laking gulat ng mga tao dahil galing sa ibaba ay biglang sumungkit ang manok ni Fidel habang pumalo ng nakatihaya. Isang palo lang yun. Pero pagbagsak ng kalaban ay bigla na lang itong napatid at natumba. Dali-dali itong nilapitan ng sentensyador at nakita nitong wasak yung tagiliran ng manok ng kalaban. Paglapit ng mga lalaki, kumpirmado. Isang tama lang yon. Napatitig ang mga lalaki kay Fidel na hindi nagsasalita. Bakas sa mga mata nito ang labis na pagkagulat dahil alam nila sa kanilang mga sarili na gumamit sila ng mga lihim na karunungan. At ang karunungang yun nang gagaling kay Temyo at nakontra naman ngayon ni Fidel. Paglabas nila ng sabungan, gusto pa sanang gumanti ni Ador na magbigay ng paa ng manok sa kalaban.
Kaso, ang sabi ni Fidel, huwag silang gubanti. At hahayaan nila na iisipin yon ng mga kalaban nila. Maya-maya pa, dumating muli ang mga bata ni Temyong. Ipinatong pa nito ang kabila niyang paa sa mesa habang nagsasalita ng, "Ayos nakachamba din kayo. Alam naming walang tama yung manok ninyo, di ba? Ilaban niyo ulit at wala namang partida. Pabor sa inyo ang laban na yun kaya nakachamba kayo." Wika ng lalaki habang tumutungga ng beer. Nagkatinginan lang ang dalawa noon. At maya-maya pa'y sumagot si Ador ng, "Sige, laban kami. Partida na yan dahil galing sa labanan ng manok namin. Ganon pa rin ang pusta, di ba?" Sagot ni Ador. "Sige. Yan ang gusto ko. Makikita nyo kung paano durugin yang manok ninyo mamaya." Sagot nito sabay bato ng bote sa may puno ng kahoy. Dahil sa ginagawa nito, ay nagulat ang nagtitinda ng mga inumin. Hindi na nakapalag ang mga ito dahil alam nila kung sino ang mga lalaking ito. Habang muling ikinabit ni Fidel ang tarik, nagwika si Ador ng, "Fidel, paanong direktang nalaglag yung manok ng kalaban? Galing sa itaas. Sabihin mo, may anting-anting ka ba?" Wika nito. "Ano ka ba? Para lang yun. Pag hinalaan mo na ako ng ganun." Gaya ng sinabi niya, nakachamba tayo. At dahil sa sagot niya, tumahimik na lamang si Ador. At nang maya-maya pa, ay nasa ruweda na itong si Fidel. At ang tatlong kalalakihan, yun pa din ang nakaharap niya. Maya-maya pa, binitawan din ang mga manok. At sa pagkakataong ito, ay masisilayan ng mga kalaban ang bagsik ng kanilang manok. Dahil nang madakip ito ng kalabang manok, dinambo ito ng dinambo na halos hindi na makakagalaw. Nilulukuban nito ang manok nila. Pero nang hawakan ito ng sentensyador, buhay na buhay yung manok nila, Fidel. At ang namatay sa ataking yun, yung manok ng mga bataan ni Temyong. Nang matalo na naman nila ang lalaki, hindi maipinta ang galit sa mga pagmumukha nito. Agad silang lumabas ng sabungan dahil nasa alauna na yon ng hapon. Hindi na nila hinayaang makita pa sila ng mga yon dahil paniniguradong mapapaaway sila kapag muli itong magwala sa kanilang harapan. Habang naglalakad sila, iniligay nila sa mga bayong ang mga bihag nila. At magmula ng mga sandaling yon, doon unti-unting napagtanto ni Ador ang husay at swerte niya sa sabong. Bukod sa magagaling ito sa pagtatarik, tila ba walang bahid ng kamalasan ang buong pagkatao niya. Pero habang naglalakad silang nag-uusap, may nadaanan silang 4 na kalalakihan na nag-iinuman. Sa porma pa lang ng mga ito, halatang mga basagulero. Paglagpas nila sa mga ito, narinig nilang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Oy! Mukhang may dalang bihag mga to Nagsisitayuan ang mga ito at nag-umpisang sundan silang dalawa. "Hoy pare!
Anong laman ng bayong nyo? Mukhang bihag yan ah. Hingiin na lang namin pangpulutan. Wika ng mga lalaki. Huwag mong pansinin yung mga yan, Fidel. Bilisan mo. Wika ni Ador, ngunit sadyang makulit ang mga ito. Hoy! Sabing saglit lang eh. Ang damot-damot nyo ha. Mamaya hindi kayo makakadaan papauwi. Pagbabanta ng isa sa mga ito. Okay. Mga tagasunod ng ermitanyo, dito na muna ang ating kwento. Sa mga nagtataka kung bakit dito tayo nag-upload pagpasensyahan nyo na dahil nagkaroon ng problema ang isa nating channel. Pero susunod na araw, baka maka-upload na tayo doon. Pagpasensyahan nyo na ulit. Maraming salamat.